Pagkakataon minamahal, hallelujah, tayo darakon sa pinakamahalagang bahagi na ating pong banalagawain ng Banal na Krusada at dakilang Diyos, ang Word of God ang minamahal. Tayo po lahat ay tumayo, minamahal. Please all stand to give respect for the Word of God, to deliver the beloved Minister Kuya John Isquera. Praise the Lord. Palakpakan natin, pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. God bless you, beloved Brother Raul. God bless you po. Manalangin po tayo. Opo, dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Misa pa po, mahal na Panginoon. Kami dumudulog sa trono ng biyaya, mahal na Panginoon. Kami nagpapaabot ng dakilang pagpapasalamat, mahal na Panginoon. Sa bawat paglangis mo, sa bawat bahagi ng iyong banal na gawain, mahal na Panginoon. Napakasarap daw ng iyong presensya, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Salamat sa bahagi mula sa opening prayer, joyful, solemn song, mahal na Panginoon. Sa mga buhay na patutuo na nagsilbing kalakasan sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Sa bahagi ng pag-aawitan, special number, mahal na Panginoon, umabot sa trono ng iyong biyaya, mahal na Panginoon. Sa bahagi ng pagbibigay, sa susi ng pagpapala na nagmumula sa iyo, maraming salamat, mahal na Panginoon. At kami po, mahal na Panginoon, dadako sa pag-aaral ng iyong banal na salita, mahal na Panginoon. Kahabagan mo po ako, mahal na Panginoon, ganun sa akin, wala po ako magagawa. Ngunit ang iyong banal na presensya, ang aking hihingi, mahal na Panginoon. Samahan mo ako ng iyong kapangyarihan, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At bigyan mo po ng sapat na pangunawa ang bawat narito, mahal na Panginoon. Upang dalisayin mo ang bawat puso, mahal na Panginoon, makilala ka namin tunay, mahal na Panginoon, sa iyong kapangyarihan at sa iyong kabutihan, mahal na Panginoon. Hallelujah. At sa unang panalangin namin minamahal kagalang-galang na mahal na pastor at sa iyong dakilat makapangyarihang pangalan sinasaway namin lahat ng hadlang ng kaway, demons of unbelief, doubts cast out right now in Jesus' name we pray. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Glory to God. Hallelujah. Una digit sa lahat, mga minamahal, ako po yung nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagduluwalhati at pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal kagalang-galang na mahal na pastor, beloved Honorable Pastor Wildis Rada Almeda, ang totoong tao ng Diyos, ang huling propeta sa aming at sa ating kapanahunan, beloved Papa. At patuloy nating inaalala ang kabutihan, pagtuturo, pagpapagal, pag-aalaga sa atin ng ating minamahal assistant pastor Lina C. Almeda, dearest mama. Ako rin po ay nagpapaabot ng aking pagbati sa aking beloved wife, sa aking mga anak, sa lahat ng aming mahal na mga kapatid, sa lahat po ng aking kapwa manggagawa, kapwa mangangaral, sa lahat po ng mga instrumentalist, mga awit, sa elders of the church, sa mga baguhan, sa mga datihan, at mga nanonood sa atin sa live webcast. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pagsamasamahin nating luwalhatiin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Mga minamahal, tayo totoong pinagpala sa lahat ng pinagpala. Tayo sa ating pagtitipong ito, ay alam natin tayo ay may kasiguruhan na kung sino ang nasa ating kalagitnaan. Ang sabi nga sa Mateo 18:20, for where 2 or 3 are gathered together, in my name, there am I in the midst of them. Kung 2 o 3 ang nagtitipon-tipon para sa kanyang kaluwalhatian, ako ay nasa kanila. Higit tayo sa 3, higit tayo sa 2, at ang ating pinag-uusapan ay ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo ay totoong pinagpala dahil ang presensya ng mahal na Panginoon ay nasa sa atin. Amen. Mga minamahal, sa buong sanglibutan, ang kanilang pag-unawa sa mahal na araw, pagdurusa, kalungkutan, kapigatian, especially today, pag sinasabi nilang Good Friday, kasi daw ngayon, patay ang Diyos. Yan ay sa ating paniniwala noon. Noon na hindi pa natin nakikilala ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero ang araw pala ng Good Friday,
ito pala ay hindi kapigatian. It is the goodness of God. Ito ay kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil itong araw na ito, dito natin ginugunita ang katagumpayan ng kanyang pangako. Amen. Sabi nga, inumpisahan to sa magandang balita, sa kabutihan kagad ng mahal na Panginoon. Ang sabi sa John 3:16, for God so loved the world. Diba? Talagang sapagkat gayon na lamang ang pagsinta, nino, ng ating pinakamamahal na Panginoon sa sanglibutan, dito, sa magulo, madilim na sanglibutan, na sa tingin ng tao, walang pag-asa dahil tayo balot na balot sa kadiliman. Na binigay ang kanyang isang bugtong na anak, hindi marami, kundi yung isa at kaisa-isa na anak upang sino man sa kanyang sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito pa lang sa talatang ito ay meron lang isang matibay na pag-asa na binibigay ang ating pinakamamahal na Panginoon na dahil sa labis na kanyang pagmamahal, tayo ay may kasiguruhan. Hindi pagmamahal ng tao na pwedeng magpalit o pagmamahal ng isang relasyon na pwedeng mawala. Ito yung pagmamahal na ibinigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating mahal na Panginoon ay tapat, hindi siya nagsisinungaling at siya ay nagtalaga, ibinibigay niya ang kanyang sinasabi. Kaya tayo, sabi nga, tayo ang pinagpala na nakakakilala sa pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito rin po sa atin, sabi nga, pag tinanggap mo ang mahal na Panginoon at ikaw ay nanampalataya, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ay pangako kaya dapat nating lakaran. Sabi nga, kung ikaw ay mananampalataya, may pangako ang ating pinakamamahal na Panginoon, may gawa ang tao. Sinabi ng mahal na Panginoon, pinakita ko sa inyo ang aking pag-ibig, gawin nyo naman ang pananampalatayang sinasabi ko na sa aking bugtong na anak na aking pinadala dyan, kayo ay manampalataya upang huwag kayong mapahamak. Talagang inihiwalay kagad tayo ng mahal na Panginoon sa kapahamakan. At binibigyan kagad tayo ng pangako, buhay na walang hanggan. Kaya po natin hinihimay-himay ang bawat talata dahil ito'y importante. Sabi nga, kailangan natin kilalanin ang salita ng mahal na Panginoon. Ang salita ng mahal na Panginoon ay makapangyarihan sa lahat. At kung hindi tayo tatalimat, di natin uunawain ang nang malalim sa ating puso, tayo ay magkakaroon ng tinatawag na pagliligaw. Pero kung ikaw ay kilala mo, pag sinabi mo, kilala mo ba ang mahal na Panginoon? Oo. Si Jesus, kilala ko. Hindi ganun kababaw ang dapat pagkakilala natin sa mahal na Panginoon. Ang dapat pagkakilala natin sa mahal na Panginoon, kung sino ang ating pinakamamahal na Panginoon. Makikilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang mga iniwang salita upang ating aralin, ilagay sa ating puso, palaging isipin at palagi natin isagawa. Ito'y parang Google Map. Ito'y parang Waze. Ito ang ating future life plan na binigay ng mahal na Panginoon para sa atin. Ang sabi nga dito sa Hebrews 4:16, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala. Sino lalapit? Tayo. Na merong pagtitiwala sa luklukan ng biyaya. Sa luklukan ng biyaya upang tayo'y masipagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Magsilapit, may utos ulit ang mahal na Panginoon, meron na namang paggawa ang tao. Dito natin mapapatunayan kung talagang nauunawaan natin ang salita ng mahal na Panginoon. Dahil sa lahat ng sinasabi ng mahal na Panginoon, meron kaagipat na gawa ng tao. Hindi ito parang sa eskwela na tinuturuan lang kayo gawin mo. Itong mga bagay na to kahit labag sa iyong puso. Minsan nga sa ating hanap buhay, kahit hindi mo gusto yung hanap buhay, ginagawa mo yun dahil hindi sa gusto mo, dahil yun to'y sa sweldo. Yun lang, dahil sa mga benepisyo. Pero sa mahal na Panginoon, maliwanag sinasabi ng mahal na Panginoon, tignan mo at alamin mo ang aking salita at ito'y bigyan mo ng buhay, gawin mo. Dahil ito'y pakinabang sa'yo. Ganong ka-specific ang pagpapaliwanag ng mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi tayo tinuturuan ng mahal na Panginoon na magkaroon ng second thought. Binibigyan tayo ng mahal na Panginoon ng kabuuan pag-iisip. Pag-iisip na magkakaroon ng kapangyarihan sa sanglibutang ito na magkaroon tayo ng sapat na liwanag na ating lalakaran. Amen. Kaya sabi dito, ano ba sinabi nga? Upang tumulong sa ating panahon ng pangangailangan. At sabi rito sa Deuteronomy 10:12, at ngayon, Israel,
Ano hinihingi sa inyo ng Panginoon mo? Ano hinihingi ng mahal na Panginoon? Kung di matakot ka sa Panginoong mong Diyos. Hindi matakot dahil siya'y mabaksik. Matakot tayo dahil sa kanyang mga salita na hindi natin masusunod, tayo ang mawawalan. Tayo ang mapapahamak. Kaya sabi nga, matakot ka dahil sa lahat ng salita ng mahal na Panginoon, ito'y pakinabang, ito'y makakaigi, ito ay buhay. Amen. Lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan. Ang kanyang daan ay ang kanyang salita. Ang salita ng mahal na Panginoon ay hinambing sa isang ilawan upang ang ating lakaran ay maging maliwanag. Hindi tayo kailangang madapa. Hindi tayo dapat magdalawang isip. Hindi tayo pinalalakad ng mahal na Panginoon sa isang madilim na landasin. Ang sabi nga, bibigyan kita ng ilawan, salita ng mahal na Panginoon na magiging silbing ilawan. Upang sa ating paglakad ay hindi tayo mapahamak at makita nating malinaw ang ating daraanan. Pag sinabing ilawan, hindi yan ang mga ilaw na ganyan. Ang ilaw ng mga yan ay magbibigay ng liwanag kung saan siya nakafocus. Sa mga ibang lugar na hindi nagbibigay ng focus ng ilawan, sa liwanag na yan, ay hindi mo makikita ang sinag ng liwanag. Pero ang ilawan ay hawak-hawak ng bawat isa. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, hawakan mo ang aking salita sapagkat ito'y liwanag na iyong lalakaran sa iyong landasin upang ikaw hindi mapahamak. Kaya sinasabi tayo pinagpala. Bakit? Dahil ang ating pinakamamahal na Panginoon isa diyang napakabuti. Siya ay nakikita niya in spite of us. Pero sabi nga sa buong kalagayan natin, sabi nga ganito, ibigay natin, lumakad tayo sa kanyang daan, ibigin mo siya. Hindi mo siya iibigin kung di mo kilala ang mahal na Panginoon. Hindi tayo umiibig sa isang bagay para sa ating pakinabang lamang. Umiibig tayo naniniwala. Dahil tayo naniniwala, nananampalataya, at alam nating ito'y mabuti para sa atin. At ating paglingkuran, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, paano kapamaraanan? Ang sabi nila, buong puso. Buong puso at buong kaluluwa. That is the whole composition of man. Puso, kaluluwa, isip, kalakasan. Pag wala yan, patay ang tao. Pero pag ito'y ginamit mo sa iba, lumalayo ka sa presensya ng mahal na Panginoon. Pero sabi ng mahal na Panginoon, ako ang buhay na nagbigay sa iyo. Ikaw ay lumakad ayon sa aking kalakaran para makita mo ang totoong buhay na lalakaran para sa iyong pakinabang. Pero sadya ang tao, sabi nga para bang my way.